Panoorin po natin itong pamilyang ito. Bumanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Ah, Diskaya. Pamilyang Diskaya. Tingnan nyo ha, kung paano po sila magmalinis. Hindi pa rin nalulutas ang corruption. Dapat kasi sa unang taon pa lang, kung yan pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalulutas ang corruption. Dapat kasi sa unang taon pa lang, unang term pa lang, ay nalutas na natin yan at nandun na tayo nakapokus ngayon sa mga proyekto at mga basic services po. Kung hanggang ngayon, nakapokus ka pa rin po sa anti-corruption, ibig sabihin, mahirap talagang labanan ng sarili minsan. 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 Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. 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 Yan, bukeng, nung nag-DPWH po sila, doon po sila yumaman. Dahil di umano sa mga pagnanakaw nila, di umano. Di ba? Lupet, di ba? So, panoorin po natin, bigyan natin ng opinion nito, reaction. Yan pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalulutas ang corruption. Dapat kasi sa unang taon pa lang, unang term pa lang, ay nalutas na natin yan at nandun Paano nga lulutasin ni PBBM ang corruption kung isa kayo sa puki ng inang, ay nako, pabigat at nangungurakot? proyekto at mga Ha? Paano nga lulutasin? Nasa inyo na yung budget. Ang dumadami sa sakyan. Yung flood control, nasaan na? Yung pera para sa flood control, yan ang bilhin nyo ba ng sasakyan? Nakakainit kayo ng ulo, pamilyang Diskaya. Ha? Nakakatulog pa ba kayo sa ginagawa niyo? Kayo payaman ng payaman, pasarap buhay, yung pamilya nyo, masarap yung buhay, tapos yung taong bayan naghihirap dahil sa baha na yan. Dapat sa mag-asawang to mabulok sa kulungan. Baka mamaya magtaho kayo sa ibang bansa, ha? Nako! Nakakainit kayo ng itlog, sa totoo lang. basic services po. Kung hanggang ngayon, nakapokus ka pa rin po sa anti-corruption, ibig sabihin, mahirap talagang labanan ng sarili. Yes, kung ngayon nakatutok ka pa rin po sa anti-corruption, mabubuking mo po sila, Mr. President, o, di ba? Binaliktad lang na sinasabi nila, pag nakafocus ka sa anti-corruption, ibig sabihin, sarili mo yung kinakalaban mo. Tingnan mo yung kabaliktaran ng utak ng mga to. Baliktad po talaga yung utak. Ibig sabihin, pag nakatuto ka sa anti-corruption, Pangulo na ng Pilipinas yung nangungurakot, gano'n. Grabe, ang kapapal ng mga mukha, mga pre. Ang sabihin nyo, ibig sabihin, Mr. President, pag nakapokus ka ngayon sa anti-corruption, mabubuking mo kami. Mahirap na mabuking kami kasi yung aming mga flood control ampaw. Yung iba hindi pa tapos. Pinabayaan na namin. Ano yan, Mr. President? Huwag mo namang ituloy ang investigasyon sa anti-corruption. Mabubuking kami dyan. Dapat ganun, di ba? Mahirap talagang labanan ng sarili minsan. 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 Ano yung naging parang gateway Hindi sila ano nang sagot dito? para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Nung nag-DPWH, biglang napuno yung bulsa. Tapos yung mga proyekto, ampaw. Kaya ngayon nakakapagtaka eh. Diba? Yumaman kayo, tapos yung inyong mga produkto, panis. Paano nangyari yun? Mas maniniwala pa ako kung nagbebenta ka ng gatas, fresh na fresh, tapos yayaman ka. Okay yun. Pero magbibenta ka ng gatas, ito example lamang po, para mas madaling maintindihan ng lahat. Yung nagbenta ka ng gatas, tapos titikman ng mga consumer,
maasim na. Diba? Maasim na. Tapos, paglingon sa iyo ang yaman-yaman mo dahil nagbebenta ka ng maasim na gatas. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, kayo, kontraktor kayo. Nagpapagawa kayo ng mga maninipis na flood control. Tapos ang yaman nyo, bakit ganun? Mas dadagsain kayo ng projects kung maganda yung quality ng inyong ginagawang trabaho. Pero hindi eh. So, isa lang maiisip natin dyan. Yung para sa projects na pupunta po sa bulsa. Tama? Anyway, ito na. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong isang video dito mga preno. Itong sa bilyonaryo. Ayan, panoorin po natin. Nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na corner ng pamilya Vizcaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. No-show ka pala eh. Diba? Nasaan ka na? Hindi mo man lang madepensahan yung sarili mo na nauulol ka, natatakot ka. Huwag kang mauulol. Ang inuulol mo yung taong bayan eh. Tapos ngayon, tinatawag ka na ulol ka. Ibig sabihin, natakot ka. Ay! Asan ka na? Yung mga agenda report ni Hana T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hana, ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Vizcaya? Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong. Tinipid sa materyales pag dumating malaking bagyo or baha, maraming namamatay. Maniniwala po ba kayo sa daming proyekto ng ginawa ng company na yan, na hawak ng mga Vizcaya? Tapos, dahil sa manipis, nawasak, naging palpak, yung baha, nagwala. Naniniwala ba kayo walang nadisgrasya dyan? Na naanod ng baha, namatay? Dahil sa kapalpakan ng mga Vizcaya? Meron at meron po yan. Kasi kung matibay po yung flood control, wala naman pong madidisgrasya. Well, ano na lang, kung tanga yung tao, tatalon doon sa mismong flood control. Oh, diba? Wala namang ganun eh. Kaya ako'y naniniwala po, sigurado at sigurado yan. Dahil sa kapalpakan, diba, ng flood control na pinagawa ng mga yan, may mga na-damage pong buhay. Tigil ng baha dito sa lugar. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe, tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakaraang dapat nakadamay pa ng bahay. Umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Vizcaya family ng Pasig City. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, nakatambay yung nila dyan, barge, then barge na may nakakargang backhoe, dumating si bagyo, nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023, nang sabayan ng masamang panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, kinakayod na pala ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dike rin namin. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda Grabe no? Pinabayaan ng pamilyang Vizcaya. Tapos yung mga mahihirap na tao, sila yung lalo naghihirap. Tapos sasabihin ng pamilyang Vizcaya, mahirap kalaban yung sarili dahil sa korupsyon. Ang pinapatamaan yung Pangulo. Okay lang inang komento yan. Kagagawan nyo nga, pinabayaan nyo nga yan, no? Dapat may B-type pagpapatay. Sana may batas po na pupugutan po ng ulo itong mga ganitong klaseng company na magnanakaw. Happy family ba? Pagpupugutan ng ulo ba? Sana may batas na ganun. No? Sa hirap at ginawa, magsasama-sama kayo, matatanggalan kayo ng ulo. Sana may batas pong ganun sa Pilipinas. Kailan kaya magkakaroon ng ganun? Ilan ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Ayan na yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana wala dumating na malakas na bagyo.
Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Yung dumating ng St. Jeff, wala din naman silang nagagawa din eh. Oo, nagbaon lang sila ng bakal dyan na inaasahan namin na mauumpisa na yung riprap. Wala din. Until now. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 31.6 billion worth of flood control projects ang nasecure ng siyam na kumpanya na umano'y pagmamayari ng Diskaya family. Kaya pala, yayaman nyo. Niyabang nyo pa. Yung mga mamahalin ninyong sasakyan. $31 billion po, hindi basta-bastang halaga yan. Napakalaki po niyan. Diba? Kung itong 31 billion na to, na-i-apply lahat doon, sana, sa mga flood control na yan, hindi po babahan ng ganyan ang Metro Manila po. Sa totoo lang. Ang mahirap dito, bumaha. Halos nga buong bansa eh. O, sa kamay nila, lang, Metro Manila, bumabaha dyan ng pagkalaki-laki. Tapos, ang pamilya Diskaya, binabaha din ng bilyon-bilyon pera yung kanilang bulsa. Sarap ng buhay nyo, no? Halos 6% ito ng lahat ng flood control contracts sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang Alpha and Omega na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects, St. Timothy na may 7.3 billion at St. Gerard na may 2.3 billion. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Sinubukan kalabanin ni Sara Diskaya si Soto sa pagkaalkalde nitong midterm. Buti na lang hindi ka nanalo, Diskaya, ang kapal na mukha mo. Oh, buti na lang hindi ka nanalo. May paiyak-iyak ka pang nalalaman, mukha mo pa yan, oh. Kala mo talaga matulungin. Alam nyo kung nanalo yan si Diskaya, lalo pong maghihirap yung Pasig. Ha? Lalo pong maghihirap. Buti na lang po si Soto pa rin po yun nandyan. Grabe talaga. Ay, ako'y nahiya. Sa mga ginagawa ng mga taong ito, walang pagmamahal sa kanilang kapwa. Di ba? Sarili na. Mayaman na kayo eh. Tatakbo pa kayo para magpayaman? Huwag na sanang ganun. Hayaan nyo na yung iba yung tumakbo na mag-aayos sa lugar. Hindi yung tatakbo kayo para yumaman pa at proteksyonan yung pamilya, ganun ba? Yun ang karamihan ngayon sa mga Pilipino na gusto lang tumakbo po para magkaroon ng kapangyarihan, kontrol, pera, at para hindi sila magalaw ng gobyerno. Kasi nandyan sila eh. Marami pong ganyang politiko, mga pre. May paiyak-iyak po. Pero kalaunay natalo din. Nitong nakaraang linggo, mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan na palpak daw ang pagkakagawa. Ang kontratista dito, St. Timothy Construction, na konektado rin sa pamilya Diskaya. Sa 545 billion pesos na flood control projects, 100 billion lamang napunta sa ilang malalaking firms, habang mahigit 6,000 projects, wala ring detalye kung ano talaga ang naipatayo. Historically, nasuspend na ang St. Gerard ng 2015 at na-blacklist noong 2020 ng DPWH dahil sa anomalyang tax clearance at isang delayed project sa Cavite. Habang nagiging sentro ng usapan ng mga proyektong hindi matino ang kalidad, ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Sa panayam ng Billionaire News Channel, kina Sara at Curly Diskaya, yun yung pagkakamali nila, oh. Pinakita nila yung kanilang kayamanan. Mamahalin sa sakyan. Dapat di na lang sila nagpa-interview eh. 2024, ipinagmalaki nila ang nasa 4 na po sa higit 100 luxury cars nila sa garahe, kabilang ang mga brand na sila lang daw ang meron sa Pilipinas. Sinimulan nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan daw sila ng pagkakataon sa isang big project noong 2014. Doon na raw nagtuloy-tuloy ang kanilang success. Mula doon sa hindi nyo alam, sa pambayad ng tuition, walang paggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-usapan natin ng pamilya ni Diskaya? Hindi namin kinokompute pero yung mga ganun po. Nagbubulungan, no? Baka mabuking nga naman, di ba? Parang ng title ng ano yan. Ng Billionaire Channel niya. Parang ganun lang din. Hanggang ngayon, wala pa ring official statement na Ano natatanggap. daw sinabi? Ano sinabi? Natin ang pamilya ni Diskaya. Hindi namin kinokompute pero yung... Huwag niyong computin kasi baka habulin kayo ng gobyerno. Huwag niyong sabihin. Tama yung dahilan niyo ngayon. Ganun po. Parang kapalan ng title ng ano niyo. Ng station niya. Ng Billionaire Channel niya. Parang ganun lang din. Hanggang ngayon, So ibig sabihin billion yung meron kayo. Kasi bilyonaryo eh. News channel, yung kinumpara mo siya yung yaman niyo sa yung salapi sa bilyonaryo news channel, no. So matindi to mga pre, billion pala to. ngayon, wala pa ring
official statement na nakatagap ang Bilyonaryo News Channel mula sa Diskaya camp. Ngayong araw, inasahan ang dapat sanay pagharap ni Sara Diskaya sa media. Kaya lang, hindi ito sumipot sa isang press conference kung saan bahagi siya ng panel kasama ang PDP laban. Doon ipinanawagan ng partido kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag mamili ng iimbestigahang contractors ng flood control. Ayan na naman tayo. Huwag mamili. Hindi na nga pinipili ng Pangulo eh. Ang dami nang nilabas ng pangalan ng administrasyon. Tapos gusto nilang sabihin, wag lang si Diskaya yung pagtuunan nyo ng pansin, dapat iba din. Eh sila yung may malalaking nabigyan ng pondo eh. At sila yung nabutasan eh. Diba? Mga basta PDP walang laban talaga, mga inutil, mga puki ng inang mga na yan. Mga walang silbing, ay nako. So anyway, dito ko na muna tatapusin yung aking reaction mga pre. Maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe, sana po ay suportahan po ninyo ang ating YouTube channel mga pre. Ayan. And syempre sa hindi pa nakapag-like, mag-like na po kayo. So yun lang muna yung ating video. Ingat-ingat po at kita-kits po tayo sa susunod na video.